Nung namatay ang lola kong si Adela, pakiramdam ko parang kasabay niyang inilibing ang huling dahilan kung bakit gusto ko pang manatili sa Maynila. Siya lang ang natitira kong pamilya matapos mamatay ang mga magulang ko nung bata pa ako. Kaya nang mabasa ko ang liham na iniwan niya bago siya tuluyang pumikit, hindi ko alam kung matatakot ba ako o susundin ko ang huli niyang bilin. Pumunta ka sa San Esteban University. Doon mo malalaman kung bakit ka naiiba. Paulit-ulit kong binasang sulat na iyon habang nasa loob ako ng lumang bus na bumibiyahe papunta sa isang probinsyang halos hindi ko makita sa mapa noon. Madilim na nang makarating ako sa bayan ng San Isidro. Halos wala ng tao sa terminal at malamig ang hangin kahit tag-init naman noon. Habang hinihila ko ang luma kong maleta, napansin kong karamihan sa mga tao roon ay tahimik. Yung tipong parang may ayaw silang sabihin. "Diyan ka ba sa university mag-aaral?" Tanong ng matandang driver ng tricycle na nasakyan ko. "Opo," sagot ko habang yakap ang bag ko. Saglit siyang natahimik bago siya tumanggo. "Basta huwag kang gagala sa gubat kapag gabi." Napakunot ako ng noo. "Bakit po?" Hindi siya agad sumagot. Sa halip, tumingin lang siya sa salamin ng tricycle na para bang may tinitignan sa likod namin. May mga bagay dito sa baryo na hindi tao. Hindi na ako nakapagsalita pagkatapos nun. Tanging tunog na lang ng makina at malamig na hangin ang naririnig ko habang binabaybay namin ang makipot na daan papunta sa university. Habang palapit kami, mas lalo kong napapansin ang napakalalaking puno sa paligid. Halos natatakpan na ng mga sanga ang buwan. Pakiramdam ko para akong pumapasok sa lugar na matagal nang hiwalay sa totoong mundo. Pagdating ko sa dormitory ng university, agad akong sinalubong ng matandang caretaker na si Aling Cora. Mabait naman siya, pero parang lagi siyang balisa. Habang inaayos niya ang susi ng kwarto ko, ilang beses siyang sumilip sa bintana na parang may inaaban. "Bawal lumabas pagdating ng alas 9, sabi niya. "Curfew po?" Hindi dahil sa curfew. Bumuntong hininga siya. May naririnig kasi minsan sa gubat. Hindi ko na siya tinanong pa. Buong araw akong pagod sa biyahe kaya agad akong nahiga pagkapasok ko sa kwarto. Pero kahit pagod ako, hindi ako agad nakatulog. Hindi dahil sa bagong lugar iyon, kundi dahil may kakaiba akong pakiramdam. Para bang may matang nakatingin sa akin mula sa labas ng bintana. Kinabukasan, iyon ang unang araw ng klase ko sa San Esteban University. Lumang-lumang buong campus, may mga gusaling gawa pa sa bato at makakapal na halaman na gumagapang sa mga pader. Pero sa totoo lang maganda ang lugar, tahimik, presko, parang laging umuulan kahit maaraw naman. Nang makarating ako sa classroom para sa subject naming Philippine Mythology, agad akong nagtaka kung bakit biglang nanahimik ang mga estudyante. Lahat sila parang kinakabahan. May ilan pang nag-aayos agad ng sarili nila na parang may importanteng taong darating. At ilang segundo lang, bumukas ang pinto. Doon ko unang nakita si Professor Lucian. Matangkad siya, maputi. Halos perpekto ang mukha niya na parang hindi totoo. Maitim ang buhok niyang medyo basa pa at ang mga mata niya, hindi ko maipaliwanag pero parang may kakaibang lungkot doon. Suot niyang simpleng itim na polo pero kahit ganun, parang agad siyang naging sentro ng buong silid. "Good morning," kalmado niyang sabi habang inilalapag ang libro sa mesa. Hindi ko maintindihan kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso ko nung tumingin siya sa direksyon ko. Parang saglit siyang natigilan nang makita niya ako. Halos hindi na ako makahinga habang nakatitig siya sa akin. At pagkatapos nun, umiwas siya ng tingin. Buong klase hindi ako makapag-concentrate. Hindi dahil gwapo siya, kundi dahil pakiramdam ko may kakaiba siya sa kanya. Minsan habang nagtuturo siya tungkol sa mga engkanto at nilalang sa gubat, parang masyado siyang seryoso. Parang hindi lang siya nagtuturo ng alamat, kundi mga bagay na totoo niyang nakita. "Hindi lahat ng halimaw ay gustong manakit," sabi niya habang nakatingin sa bintana. "Minsan sila rin ang unang nasasaktan."
Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong kinilabot. Pagkatapos ng klase, halos lahat ng babae sa room ay kinikilig habang pinag-uusapan siya. Pero ako, hindi ko maalis sa isip ko yung paraan ng pagtingin niya sa akin. Parang may gusto siyang sabihin pero pilit niyang pinipigil. Kinagabihan, habang nasa dorm ako at sinusubukang magbasa, biglang nawala ng ilaw ang buong building. Napamura sa takot ang ilang estudyante sa hallway habang ako naman ay napatingin agad sa bintana. At doon kong narinig iyon, isang malalim na ungol mula sa gubat. Hindi siya tunog aso, hindi rin tao. Parang isang malaking nilalang na nasasaktan. Nanlamig buong katawan ko nang narinig kong sunod-sunod na tahol ng mga aso sa malayo. Maya-maya, biglang may malakas na hampas ng hangin sa bintana ko. Napaatras ako habang mabilis na tumitibok ang puso ko. At sa loob ng ilang segundo, malinaw kong nakita ang isang matangkad na anino sa gitna ng mga puno. Dalawang gintong mata ang direktang nakatingin sa akin mula sa dilim. Hindi ako agad nakakagalaw matapos kong makita ang dalawang gintong matang iyon sa gitna ng dilim. Pakiramdam ko biglang bumigat ang buong katawan ko habang nakatitig ako sa aninong halos natatakpan ng makakapal na puno. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming nagkatitigan pero parang huminto ang oras noong mga sandaling iyon. At pagkatapos, biglang kumilos ang nilalang. Mabilis. Sobrang bilis na parang usok lang na naglaho sa pagitan ng mga puno. Napaatras ako mula sa bintana habang nanginginig ang mga kamay ko. Kasabay nun, bumalik ang ilaw sa buong dormitoryo at nagsigawan ng ilang estudyante sa hallway dahil sa gulat. Pero ako, nanatili lang akong nakatitig sa labas. Wala na roon ang anino pero pakiramdam ko nakatingin pa rin siya sa akin. Halos hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Paulit-ulit kong iniisip kung ano ang nakita ko. Guni-guni lang ba iyon dahil sa pagod? O baka epekto lang ng mga kwentong naririnig ko tungkol sa gubat? Pero habang iniisip ko iyon, lalo kong naaalala ang mga mata ng nilalang. Hindi iyon ordinaryong hayop. May kakaibang emosyon doon. Para bang nakatingin siya sa akin hindi dahil gusto niyang takutin ako, kundi dahil may gusto siyang sabihin. Kinabukasan maaga akong nagising dahil sa ingay sa labas ng dormitoryo. Paglabas ko, nakita kong nagkukumpulan ng ilang estudyante habang nagbubulungan. May nakita raw na patay na kambing malapit sa gubat. Sabi nila halos napunit daw ng laki ng kagat. Bumalik na yata talaga iyon. Hindi ko na tinanong kung anong tinutukoy nila dahil alam kong iisa lang ang pinag-uusapan ng lahat, yung nilalang sa kagubatan. Tahimik lang akong naglakad papunta sa classroom pero habang papalapit ako roon, hindi ko mapigilang kabahan. Hindi ko alam kung bakit pero gusto kong makita agad si Professor Lucian. Pakiramdam ko, may koneksyon siya sa lahat ng nangyayari kahit wala naman akong ebidensya. Pagpasok ko sa silid, nandoon na siya. Nakatayo siya sa tabi ng bintana habang may binabasa. Suot niya ulit ang itim na polo at gaya kahapon, parang hindi siya tinatamaan ng pagod o init. Pero may napansin akong kakaiba. May maliit siyang sugat sa gilid ng leeg. Namula iyon na parang bagong gasgas lang. Pagtingin niya sa akin, agad niyang tinakpan ng sugat gamit ang kwenyo ng damit niya. "Miss Evelyn?" Kalmado niyang sabi. "May problema ba?" Napakurap ako. Hindi ko na malayang nakatitig na pala ako sa kanya. "Wala po," mabilis kong sagot. Tahimik niya akong pinagmasdan bago siya nagpatuloy sa pagtuturo. Pero buong klase, parang may tensyon sa pagitan naming dalawa. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin kapag hindi ako nakatingin sa kanya. At tuwing magtatama ang mga mata namin, agad siyang umiiwas. Nang natapos ang klase, halos lahat ng estudyante ay lumabas agad. Pero ako, naiwan dahil inaayos ko pa ang gamit ko. Habang inilalagay ko ang notebook sa bag ko, narinig ko ang boses ni Professor Lucian. "Evelyn?" Napatingin ako sa kanya. "Umiiwas ka ba sa tulog?" Tanong niya. Napakunot ako. "Po?" "Maputla ka kasi." Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa ko. "Hindi ka yata nakatulog kagabi." Hindi ko alam kung paano niya nalaman iyon. "May narinig lang po kasi kagabi." Saglit siyang natahimik. "Anong narinig mo?"
Yung paraan niyang pagtatanong, parang alam na niya ang sagot. Nilunok ko ang kaba ko bago ako sumagot. May kung anong nasa gubat. Napansin kong biglang tumigas ang ekspresyon niya. Kung ano man ang narinig mo, mas mabuting wag mo nang subukang alamin. Pagkatapos nun, agad siyang tumalikod at umalis sa classroom. Habang pinapanood ko siyang lumayo, lalo lang akong naguluhan. Pakiramdam ko, mas marami siyang alam kesa sa ipinapakita niya. At habang tumatagal, mas lalo kong iniisip ang imposible. Paano kung siya nga ang konektado sa nilalang na iyon? Kinagabihan, hindi ko mapigilang lumabas ng dormitoryo. Hindi ko alam kung curiosity ba yon o katangahan, pero pakiramdam ko may humihibes sa akin papunta sa kagubatan. Tahimik ang buong campus habang naglalakad ako sa makipot na daan papunta sa likod ng university. Tanging tunog lang ng mga kuliglik at malamig na hangin ang kasama ko. Habang palalim ako ng palalim sa kagubatan, mas lalo akong kinakabahan. Ngunit kasabay noon, may kakaibang pakilomdam na hindi maipaliwanag. Para bang pamilyar sa akin ang lugar, kahit ngayon ko lang iyon pinuntahan. At pagkatapos, may narinig akong kaluskos. Mabilis akong napalingon pero wala akong nakita. Maya-maya may isa na namang kaluskos mula sa likod ko. Hello? Mahinang ko tawag. Walang sumagot. Pero ilang segundo lang may lakas na ungol na umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Napaatras ako sa takot. At mula sa dilim, unti-unting lumabas ang isang napakalaking nilalang. Mas malinaw ko na siyang nakita ngayon. Matangkad siya. Halos abot ang mga sanga ng puno. Maitim ang katawan niyang parang nababalutan ng anino habang ang mga mata niya ay kumikislap na kulay ginto. Mahahaba ang kuko niya at lumalabas ang matutulis nitong pangil habang mabigat ang paghinga. Parang tumigil ang puso ko habang nakatitig sa kanya. At pagkatapos, biglang kumaripas siya papunta sa direksyon ko. Napasinghap ako sabay takbo ngunit nadapa agad ako sa ugat ng puno. Naninginig akong lingon habang papalapit ang halimaw sa akin. Akala ko iyon na ang katakusan ko. Pero bago pa siya tuluyang makalapit, may isang lalaking biglang tumalon sa itaas ng puno at mabilis na humarang sa pagitan namin. Hindi ko agad nakita ang mukha niya sa dilim, pero narinig ko ang galit niyang sigaw. Atras! Nagbanggaan silang dalawa sa lakas ng puwersa. Napasigaw ako nang narinig ko ang malalakas na ungol at paghampis ng mga puno habang naglalaban sila sa gitna ng kagubatan. Sa sobrang takot ko, napulot ko ang matulis na sanga sa tabi ko at nang muling sumugaw ang halimaw palapit sa akin, buong lakas kong isinaksak iyon sa balikat ng halimaw. Umalingaw-ngaw ang nakabibinging sigaw ng nilalang bago siya biglang umatras papunta sa dilim ng kagubatan. Tahimik na ulit pagkatapos noon. Hingi-hingal akong nakatingin sa lalaking nagligtas sa akin pero bago ko pa makita ng malinaw ang mukha niya, mabilis siyang tumalikod. Umuwi ka na. Malamig niyang sabi. At kahit mahina ang boses niya, agad ko iyong nakilala. Si Professor Lucian iyon. Hindi ko alam kung paano ako nakabalik sa dormitoryo ng gabing iyon. Pakiramdam ko parang wala sa sarili ang buong katawan ko habang paulit-ulit kong iniisip ang nakita ko sa kagubatan. Hanggang ngayon, ramdam ko pa rin ang malamig na hangin at mabibigat na yabag ng halimaw na iyon. Pero higit sa lahat, hindi mawala sa isip ko ang huling bagay na narinig ko bago ako tumakbo pa uwi. Boses ni Professor Lucian. Buong gabi akong gising habang nakatitig sa kisame ng kwarto ko. Pilit kong hinahanap ang paliwanag sa lahat. Bakit nasa gubat siya? Paano niya nalaman kung nasaan ako? At bakit pakiramdam ko parang hindi siya natatakot sa nilalang na iyon? Kinabukasan, halos mabigat ang mga paa kong naglakad papunta sa classroom. Habang papalapit ako sa gusali, may kung anong kaba akong hindi maalis. Pakiramdam ko may mababago pagkatapos ng gabing iyon. Pagpasok ko sa room, tahimik agad ang paligid. Nandoon na si Professor Lucian, nakaupo sa mesa habang may binabasa. Pero agad kong napansin ang isang bagay. May benda ang kaliwang balikat niya. Nanlamig ang likod ko. Doon ko isinaksak kagabi ang matulis na sanga sa halimaw. Saglit na napatingin siya sa akin. Sa unang pagkakataon mula nang nakilala ko siya, parang may pagod sa mga mata niya. Pero agad ding bumalik ang malamig niyang ekspresyon. Sit down, maikli niyang sabi sa buong klase.
Tahimik akong umupo habang pilit na kinakakalma ang sarili ko. Buong klase, halos wala akong maintindihan sa itinuturo niya. Pakiramdam ko, mababaliw ako kakaisip sa koneksyon ng lahat. At habang tumatagal, mas lalo kong napapansin ang mga kakaibang bagay tungkol sa kanya. Hindi siya kailanman kumakain sa cafeteria. Madalas siyang mawala bago maggabi at minsan, habang nagtuturo siya tungkol sa mga engkanto, para bang hindi siya nagkukwento ng alamat kundi mga bagay na personal niyang naranasan. Hindi lahat ng nilalang sa gubat ay masama, sabi niya habang nagsusulat sa pisara. May ilan sa kanila na mas may konsensya pa kaysa tao. Tahimik ang buong klase habang nagsasalita siya. Ngunit ako, nakatitig lang sa benda sa balikat niya. Pagkatapos ng klase, mabilis akong lumabas dahil hindi ko kayang kausapin siya. Pero habang naglalakad ako sa hallway, may humawak bigla sa braso ko. Si Mara iyon, isa sa mga kaklase ko. "Uy, okay ka ba? Mukhang puyat." Napilit akong ngumiti. "Ayos lang." Lumapit siya sa akin sa kamahina ang boses na sinalita. "May napansin ka ba kay Professor Lucian?" Napatingin ako agad sa kanya. "Anong ibig mong sabihin?" Sumilip muna siya sa paligid bago muling nagsalita. 3 taon na siyang professor dito, pero parang hindi siya tumatanda. Napatawa akong pilit kahit kinabahan ako sa sinabi niya. "Baka naman babyface lang." "Hindi," umiling siya. "Kahit mga ate ko na dating estudyante rito, siya na raw talaga professor noon." Parang may malamig na tubig na bumuho sa buong katawan ko. "Imposible naman iyon," mahinang sabi ko. "May mga kwento dito sa baryo tungkol sa kanya." Bumaba lalo ang boses niya. Sabi nila, hindi raw talaga siya tao. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko, kaya agad akong nagpaalam. Pero buong hapon, hindi na nawala sa isip ko ang sinabi ni Mara. Kinagabihan, hindi ako mapakali kaya napunta ako sa lumang library ng university. Halos wala ng tao roon dahil palubog na ang araw. Tahimik akong naghanap ng mga lumang records tungkol sa university at sa baryo. Sa una, wala akong makita kundi mga ordinaryong dokumento. Pero sa pinakadulong shelf, may nakita akong makapal na lumang yearbook na halos pudpud na. San Esteban University, 1974. Hindi ko alam kung bakit, pero kinabahan ako habang binubuksan iyon. At doon ako natigil. Nasa isang lumang litrato si Professor Lucian. Parehong mukha, parehong mga mata, ni hindi man lang nagbago. Napaatras ako habang mabilis na tumitibok ang puso ko. Hindi iyon posible. Mahigit 50 taon na ang nakalilipas pero eksaktong ganoon pa rin ang itsura niya. Mabilis kong sinilip ang ibang yearbook. Nandoon siya. Nandoon ulit. Pareho pa rin. Parang nanlamig ang buong katawan ko habang nagiging mabigat ang mga paghinga ko. Hindi na ito simpleng coincidence. At habang nanginginig akong binabalik ang mga libro, may nahulog na lumang papel mula sa pagitan niyang mga pahina. Isa iyong sulat kamay na parang punit mula sa diary. Hindi siya tao. Tuwing gabi nawawala siya sa campus at may naririnig kaming aulong mula sa gubatan. Ngulit sa kabila ng takot, hindi ko mapigilang mahalin siya. Walang pangalan ng sulat pero may petsa iyon. Halos nanginginig ang mga kamay ko habang binabasa ang kasunod. Sinabi niyang isinumpa raw siya dahil sa pagmamahal niya sa isang mortal at kapag muling umibig ang puso niya, babalik ang halimaw sa loob niya. Napahawak ko ang bibig ko. Biglang may lamakas na kulog sa labas kasabay ng pagkawala ng ilaw sa library. Napasinghap ako sa gulat. At pagkatapos, may narinig akong mabagal na yabag mula sa likod ng shelf. Unti-unti akong napalingon. At doon ko nakita si Professor Lucian na nakatayo sa dilim. Tahimik lang siya, pero ramdam ko agad ang bigat ng titig niya. Nasa kamay niya ang isa pang lumang diary. "Hindi mo dapat binabasa iyan," malamig niyang sabi. Hindi agad akong nakasagot. Pakiramdam ko biglang natuyo lalamunan ko habang nakatitig sa kanya. "Totoo ba iyon?" Mahinang tanong ko. "Kayo ba talaga yun sa mga litrato?" Matagal siyang hindi nagsalita. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumapit. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang kakaibang lungkot sa mga mata niya. "Mas mabuti pang layuan mo ako, Evelyn." Bulhong niya,
habang may oras ka pa. Hindi ko alam kung bakit pero imbis na matakot, mas lalo lang akong naguluhan sa sinabi ni Professor Lucian. Kitang-kita ko sa mga mata niyang lungkot at pagod na parang matagal na siyang may pasan na hindi kayang bitawan. Tahimik lang kaming nagtitigan sa loob ng madilim na library habang patuloy ang malakas na ulan sa labas. Anong ibig mong sabihin? Mahina kong tanong. Saglit siyang napapikit bago tumingin sa lumang diary na hawak niya. May mga bagay na mas mabuting hindi mo na malaman. Pero alam kong may tinatago ka. Hindi ko na malayang mas lumakas na pala ang boses ko. Ikaw ba talaga yun nasa mga litrato? Bakit hindi ka tumatanda? Tahimik lang siya. At yung katahimikang yun, parang mas mabigat pa kaysa anumang sagot. Maya-maya lumapit siya sa akin at dahan-dahang kinuhang lumang papel mula sa kamay ko. Nagdikit sandali ang mga daliri namin at agad kong naramdaman ang sobrang lamig ng balat niya. Hindi normal na lamig yun. Parang wala talagang init ang katawan niya. Umuwi ka na, mahinahon niyang sabi. Delikado rito kapag gabi. Delikado dahil sa halimaw? Direkta kong tanong. Saglit siyang natigilan. At sa unang pagkakataon, nakita kong parang may takot sa mga mata niya. Hindi mo naiintindihan ang mga bagay na pinapakialaman mo, Evelyn? E di paintindi mo sa akin. Muli siyang natahimik. Narinig ko ang malakas na pagbagsak ng ulan sa bubong habang nakatitig lang siya sa akin na parang may malaki siyang laban sa sarili niya. Pero maya-maya, tumalikod lang siya. May dahilan kung bakit takot ang mga tao sa gubat. Malamig niyang sabi. At may dahilan kung bakit dapat kang lumayo sa akin. Pagkatapos noon, iniwan niya akong mag-isa sa library. Hindi na ako nakasunod pa. Para akong nawalan ng lakas habang nakatitig sa direksyon nila Roca niya. Habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman na hindi aksidente ang pagpunta ko sa San Esteban. Pakiramdam ko may bagay na unti-unting hinihila ako papunta sa lihim ng lugar na iyon. Kinabukasan, kumalat sa buong baryo ang balita tungkol sa pagkawala ng dalawang mangangahoy malapit sa gubat. Halos lahat ng estudyante sa university ay nag-uusap tungkol doon. May ilan na nagsasabing baka raw umatake na naman ng bantay gubat, habang ang iba naman ay naniniwalang may mabangis lang na hayop sa paligid. Pero ako, alam kong hindi simpleng hayop ang dahilan. Habang nasa cafeteria ako kasama si Mara, hindi ko mapigilang mapatingin sa mesa ni Professor Lucian sa kabilang bahagi ng silid. Mag-isa siyang nakaupo habang umiinom ng itim na kape. Tahimik lang siya at parang walang pakialam sa ingay ng paligid. Gwapo talaga niya, no? Bulong ni Mara habang kinikilig, pero ang creepy minsan ng aura niya. Hindi ako sumagot. Napansin ko ring parang mas maputla siya ngayon kaysa dati at kahit maraming ilaw sa cafeteria, pakiramdam ko parang mas bagay siya sa dilim. Biglang tumayo si Professor Lucian at tahimik na lumabas ng cafeteria. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko pero agad akong nagpaalam kay Mara at sinundan siya. Mabilis siyang lumakad papunta sa likod ng campus. Halos magtatakbo na ako para lang hindi siya mawala sa paningin ko. Pero pagdating niya sa dulo ng university grounds, bigla siyang huminto. At gaano pa mo balak sundan ako? Malamig niyang tanong nang hindi lumilingon. Napahinto ako. Hindi ko sinadya. Sinadya mo. Dahan-dahan siyang humarap sa akin. Bakit hindi ka natatakot? Hindi ko alam ang isasagot ko. Siguro dahil sa kabila ng lahat ng naririnig at nakikita ko, pakiramdam ko hindi niya ako sasaktan. Dahil pakiramdam ko hindi ka masama. Mahina akong sabi. Biglang bumaga ang ekspresyon niya. Parang nasaktan siya sa sinabi ko. Hindi mo alam kung ano ako. E di sabihin mo. Maya-maya, napatingin siya sa makapal na gubat sa bilak namin. Unti-unting dumilim ang langit kahit hapon pa lang. At kapag nalaman mo, bulong niya, baka ikaw mismo ang unang tumakbo palayo. Hindi ko na siya nasagot dahil biglang may malakas na sigaw na umilangawang sa loob ng kagubatan. Pareho kaming napalingon. Kasunod noon ang sunod-sunod na pagaspas ng mga ibon na tila nagtatakbuhan mula sa kung ano ang nasa loob ng gubat. Biglang tumalim ang tingin ni Professor Lucian habang mabilis siyang humakbang palapit sa mga puno. Bumalik ka sa campus. Utusan niya. Hindi. Napatingin siya sa akin ng masama pero hindi na siya nakapagsalita dahil muling umilangawang ang isang napakalalim na ungol. Nanlamig ang buong katawan ko. Pareho iyon ang tunog na narinig ko nung unang gabi ko sa dormitory. At ilang segundo lang, may malaking aninong mabilis na dumaan sa pagitan ng mga puno. Mabilis kumilos si Professor Lucian at hinarangan niya ako sa likod niya.
Pero bago pa kami makapag-react, ay isang malaking lilalang ang tumalon mula sa itaas ng puno at bumagsak ilang metro lang sa layo sa amin. Napaatras ako sa takot. Mas malinaw ko na siyang nakita ngayon. Napakalaki nitong lilalang na halos abot ang mga sanga ng punok. Maitim ang balat na parang usok, habang ang mga mata ay kulay gintong kumikilap sa dilim. Mahahaba ang mga kuko niya at tumutulo ang dugo mula sa bibig. Ngunit ang mas nagpanginig sa akin, pareho sila ng mata ni Professor Lucian. Mabilis kong napatingin sa kanya at doon ko napansin ang unti-unting pagbabago sa mukha niya. Dumilim ang mga mata niya habang tila humahaba ang mga pangin sa bibig niya. Unti-unting lumakas ang malamig na hangin sa paligid habang ang buong kagubatan ay tila nanginginig. "Tumakbo ka na, Evelyn," paos niyang sabi. Pero hindi ako nakagalaw dahil sa loob ng ilang segundo nakita ko kung paanong nagbago ang katawan ni Professor Lucian. Unti-unting lumitaw ang mahahabang kuko niya sa mga kamay niya habang nagiging gintong-ginto ang mga mata niya. Lumakas ang hangin at tila nagdilim ang buong paligid habang nakaharap siya sa halimaw. At bago pa ako tuluyang makasigaw, mabilis siyang tumalon papunta sa lilalang at malakas silang nagbanggaan sa gitna ng kagubatan. Parang huminto ang oras habang pinapanood ko si Professor Lucian na makipaglaban sa nilalang sa gitna ng kagubatan. Bawat galaw nila ay sobrang bilis na halos hindi na kayang sundan ng mga mata ko. Sunod-sunod ang pagbagsak ng mga sanga habang marahas silang nagbabanggaan sa pagitan ng mga puno. Ang malalalim nilang ungol ay parang dumadagundong sa buong paligid. Pero habang tumatagal, mas lalo kong napapansin ang isang bagay. Hindi inaatake ni Professor Lucian ang nilalang para patayin ito. Parang pinipigilan niya lang. Mabilis siyang umiilag sa matutulis nitong kuko habang sinusubukan itong itulak papalayo sa direksyon ko. Ngunit sa bawat segundo, mas lalo kong nakikita ang pagbabago sa kanya. Kumikinang ang gintong mga mata niya sa dilim habang unti-unting humahaba ang mga pangil niya. At sa unang pagkakataon, nakita ko kung gaano siya kalakas. Isang hampas lang niya sa malaking nilalang ay sapat para mabali ang isang makapal na puno. "Umalis ka na!" sigaw niya sa akin habang hawak ang liig ng halimaw. Pero hindi ako makagalaw. Hindi dahil sa takot, kundi dahil hindi ko kayang iwin siya roon. Maya-maya, nakawala ang nilalang sa pagkakahawak niya at malakas siyang itinulak sa malaking bato. Napasigaw ako nang makita kong dumugo ang gilid ng labi ni Professor Lucian. Ngunit imbes na umatras, mas lalo lamang naging mabangis ang ekspresyon niya. At pagkatapos, may kakaibang nangyari. Biglang huminto ang nilalang. Unti-unti itong umatras habang nakatitig kay Lucian. Para bang natatakot ito sa kanya. At ilang segundo lang, mabilis itong naglahaw papasok sa pinakamadilim na bahagi ng kagubatan. Tahimik na ulit ang paligid. Taning mabibigat na paghinga na lang ni Professor Lucian ang naririnig ko habang nakatalikod siya sa akin. Dahan-dahan akong lumapit. "Professor?" "Lumayo ka," paos niyang sabi. Pero hindi ako tumigil. Nang makahakbang ako palapit sa kanya, doon ko nakita ng malinaw ang itsura niya. Bahagyang bumabalik sa normal ang mukha niya, pero naroon pa rin ang gintong kulay sa mga mata niya. Mas malinaw ko ring nakita ang mahahabang sugat sa braso niya na mabilis na naghihilom sa harap mismo ng mga mata ko. Hindi tao ang kayang gumawa noon. "Hindi ka ba nasasaktan?" Mahina kong tanong. Napapikit siya. "At bakit ka pa nandito?" Galit ngulit mahina niyang sagot. "Dapat napatakot ka na sa akin." Hindi ko alam kung bakit, pero umiling lang ako. Siguro dahil sa kabila ng nakita ko, hindi ko maramdaman na gusto niya akong saktan. Sa halip, pakiramdam ko mas natatakot pa siya sa sarili niya kaysa sa dapat kong ikatakot. Maya-maya, tuluyan siyang humarap sa akin. At doon ko nakita ang sobrang lungkot sa mga mata niya. "Ano ka ba talaga?" bulong ko. Matagal bago siya sumagot. "Isa akong engkanto." Nanlamig ang buong katawan ko pero hindi ako nagsalita. Hindi yung klaseng engkantong kinukwento sa mga alamat na puro mahika at kagandahan.
Napatingin siya sa madilim na gubat. May mga uri kami na isinilang para magbantay sa mga lugar na hindi dapat pinapasok ng tao. Yung halimaw kanina? Isa iyon sa mga naiwan dito. Bumuntong hininga siya. At isa akong rin sa kanila. Hindi ko alam kung paano po prosesuhin lahat ng naririnig ko. Bata pa lang ako, naririnig ko na ang mga kwento tungkol sa engkanto, ngunit hindi ko inakalang darating ang araw na makakaharap ako ng isa. At bakit ka nandito sa university? Tanong ko. Tahimik siyang natawa, ngunit walang saya iyon. Dahil matagal na akong nakakulong dito. Napakunot-nood ko. Unti-unti siyang lumapit sa isang malaking puno at sumandal doon habang nakatingin sa buwan na bahagyang natatakpan ng ulap. Mahigit 1 siglo na ang nabibinaka ko, Evelyn. Parang tumigil ang paghinga ko. Imposible! Hindi para sa amin. Tahimik akong nakinig habang malamig ang hangin na umiikot sa paligid namin. At habang tumatagal, mas lalo kong napapansin ang kakaibang lungkot sa boses niya. Matagal ng panahon na ang nakalipas. Umibig ako sa isang mortal. Mahina siyang napangiti ngunit agad ding nawala iyon. Ipinagbabawal iyon sa uri namin. Anong nangyari sa kanya? Hindi siya agad sumagot. At sa katahimikan niyang iyon, parang alam ko na agad ang sagot. Namamatay ang tao, bulong niya. Kami? Hindi. Napatingin siya sa akin pagkatapos noon. At doon nagsimula ang sumpa. Biglang bumigat ang hangin sa paligid. Isinumpa ako ng sarili kong lahi. Tuwing magmamahal ako, mas lalo akong magiging halimaw. Napakurop ako habang unti-unting bumabalik sa isip ko ang lumang sulat na nabasa ko sa library. At kapag muling umibig ang puso niya, babalik ang halimaw sa loob niya. Mabilis akong napatingin sa kanya. Hindi, mahina akong sabi. Hindi maaari. Tahimik niya akong tinikigan. At mula nang dumating ka rito, bulong niya, unti-unti ko nang nararamdaman iyon. Parang may mabigat na bagay na bumagsak sa dibdib ko habang nakatitig sa kanya. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero kasabay ng takot, may kakaiba ring sakit akong nararamdaman para sa kanya. Bakit ako? Tanong ko. Unti-unti siyang lumapit. At sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nakita kong bahagyang taninginig ang mga kamay niya. Dahil kamukha mo siya, nanlamig ako. Ang babaeng una kong minahal. Mahina siyang napangiti ngunit puno ng lungkot ang mga mata niya. Parehong-pareho siya. Hindi agad ako nakapagsalita. At habang nakatitig siya sa akin, pakiramdam ko parang may malalim na parte ng puso ko ang biglang kumirot kahit hindi ko maintindihan kung bakit. Pero bago pa ako makapagsalita, biglang may malakas na alulong na umalingaw-ngaw mula sa pinakamadilim na bahagi ng kagubatan. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Lucian. Galit, takot, at kaba. Hindi tayo nag-iisa, mahina niyang sabi habang nakatitig sa dilim ng kagubatan. Nanigas ako sa kinatatayuan ko habang nakatingin si Lucian sa pinakamadilim na bahagi ng kagubatan. Hindi ko pa man nakikita kung ano ang naroon pero ramdam ko na agad ang kakaibang bigat sa paligid. Parang mismong hangin ay naging malamig at mabigat sa paghinga. Unti-unting lumakas ang pagaspas ng mga dahon habang tila may malaking bagay na gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Mabilis na humarang si Lucian sa harap ko. Makinig ka sa akin, malamig niyang sabi habang hindi inaalis ang tingin sa dilim. Kapag sinabi kong tumakbo ka, huwag kang lilingon. Pero, Evelyn, ngayon ko lang narinig ang ganoon kabigat na tono sa boses niya. Please, hindi ko na ituloy ang sasabihin ko. At pagkatapos, unti-unting lumitaw ang isang matangkad na nilalang mula sa likod ng mga puno. Mas nakakatakot ito kaysa sa nakita ko noon. Halos tao ang hugis niya pero balot ng maitim na usok ang buong katawan nito. Mahahaba ang mga daliri niyang parang mga kuko habang ang mga matay kulay pula na tila nagliliyab sa diim. Ngunit ang pinakamanakakalilabot ay ang ngiti nito. Parang kilala nito si Lucian. Matagal kitang hinanap. Paus nitong sabi. Biglang tumalim ang tingin ni Lucian. Umalis ka rito, Darius.
Napansin kong mas lalong bumigat ang hangin nang marinig ko ang pangalang iyon. Tahimik na natawa ang nilalang bago dahan-dahang tumingin sa akin. Pakiramdam ko agad may malamig na kamay na humawak sa buong katawan ko. Hindi ko maipaliwanag pero parang may kung anong masamang enerhiya sa tingin niya. Kaya pala, bulo nito habang nangingisi. Siya na naman. Mabilis akong napatingin kay Lucian. Anong ibig niyang sabihin? Pero hindi ako nasagot ni Lucian. Sa halip, mas lalo siyang humarang sa harap ko. Hindi siya kasama rito. Pero siya ang dahilan kung bakit bumabalik ang sumpa mo. Natawa muli si Darius. Parehong-pareho talagang nangyayari. Biglang nanlamig ang likod ko. Pakiramdam ko may bagay akong dapat maintindihan pero hindi ko pa lubos maabot. At ano naman kung bumalik? Malamig na sagot ni Lucian. Kapag tuluyan kang nawalan ng kontrol, mawawasak ang harang sa pagitan ng mundo ng tao at ng kagubatan. Unti-unting lumawak ang ngiti ni Darius. At yon ang matagal na naming hinihintay. Pagkatapos noon, mabilis siyang naglahaw parang usok sa dilim. Tahimik na ulit ang buong kagubatan pero mas lalo namang bumilis ang tibok ng puso ko. Mabilis akong napalingon kay Lucian. Anong ibig niyang sabihin? Tahimik lang siya habang nakatingin sa direksyon pinuntahan ng nilalang. Lucian, napapikit siya sa kamabigat na buntong hininga. May mga bagay na mas mabuting hindi mo muna malaman. Tumigil ka nga sa ganyan, hindi ko napigilang tumaas ang boses ko. Lahat na lang tinatago mo. Maya-maya tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita kong parang pagod na siya. Dahil kapag nalaman mo lahat, baka hindi mo kayanin. Hindi ko agad siya nasagot. Tahimik kaming naglakad palabas ng kagubatan pagkatapos noon. Habang naglalakad kami pabalik sa campus, pakiramdam ko parang may mga matang nakatingin sa amin mula sa dilim ng mga puno. Ngulit higit sa takot, mas nangingibabaw ang dami ng tanong sa isip ko. Pagdating namin sa likod ng university, huminto si Lucian. Kailangan mo nang bumalik sa dorm. At ikaw? May kailangan akong bantayan. Tahimik akong napatingin sa kanya. Kahit normal na ulit ang itsura niya, naroon pa rin ang kakaibang lungkot sa mga mata niya. Delikado ba talaga ako kapag kasama ka? Mahinang tanong. Saglit siyang natahimik. At delikado rin ako para sa sarili ko kapag ikaw ang kasama ko. Hindi ko alam kung bakit pero biglang bumigat ang dibdib ko sa narinig kong iyon. Bago pa ako makapagsalita, mabilis na siyang tumalikod at naglakad pabalik sa direksyon ng kagubatan. Kinabukasan, mas naging magulo ang buong baryo. Kumalat ang balita na may 3 na namang nawawalang tao malapit sa gubat. Ang iba natagpuan pero walang malay. Ang iba naman, hindi na nakita pa. Nagsimula ng matakot ang mga tao. May mga matatandang nagsusunog ng halaman na may kakaibang amoy sa harap ng bahay nila habang ang iba naman ay naglalagay ng asin at bawang sa paligid ng pintuan. Habang nasa hallway ako ng university, narinig ko ang usapan ng ilang estudyante. Sabi nila may demonyo raw sa gubat. May nakakita raw ng lalaking may gintong mata. Baka raw curse yon ng lumang university. Tahimik lang akong naglakad habang mas lalong bumibigat ang pakiramdam ko. At habang tumatagal, mas lalo kong napapansin ang pagbabago kay Lucian. Mas madalas siyang mawala, mas maputla siya ngayon. At minsan, habang nagtuturo siya, bigla siyang natitigil na parang may matinding sakit siyang nararamdaman. Isang hapon matapos ang klase, nadatnan ko siyang mag-isa sa lumang garden sa likod ng campus. Nakaupo siya habang nakayuko at mahigpit na nakakuyumang magkakamay. Lucian? Mahinang tanong. Mabilis siyang napatingin sa akin. At doon ako natigilan. Sandaling naging gintong-ginto ang mga mata niya bago bumalik sa normal. Ayos ka ba? Lumapit ako. Lumayo ka muna. Pero hindi ako nakinig. Paglapit ko napansin kong nanginginig siya. Anong nangyayari sa'yo? Mabigat siyang napabuntong hininga bago dahan-dahang tumingin sa akin. Mas lalo akong nawawalan ng kontrol. Nanlamig ako. At bakit? Hindi siya agad nasagot. Pagkatapos dahan-dahan niyang itinaas ang kamay at marahang hinawakan ng pising ko. Malamig ang balat niya pero kakaiba ang init na naramdaman ko sa dibdib ko ng mga oras na iyon. Dahil sa tuwing lumalapit ka, mas lalo kitang gustong protektahan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. At sa unang pagkakataon, hindi na ako sigurado kung natatakot pa ba talaga ako sa kanya. Simula noong gabing hinawakan ni Lucia ng mukha ko sa lumang garden ng university, parang may kung anong nagbago sa pagitan naming dalawa. Hindi man namin sabihin ng direkta, pareho naming nararamdaman iyon. Mas naging tahimik siya kapag magkasama kami, pero mas madalas ko rin siyang nahuhuling nakatingin sa akin na parang may gusto siyang sabihin na pilit niyang pinipigilan.
At habang mas lalo kaming nagkakalapit, mas lalo namang nagiging kakaiba ang mga nangyayari sa paligid. Halos gabi-gabi na may naririnig na alulong mula sa kagubatan. Dumami rin ang mga nawawalang hayop sa baryo at may ilan pang estudyante ang nagsimulang magkasakit matapos umuwi ng gabi mula sa university. Sinasabi ng mga matatanda na parang nagigising na raw ulit ang gubat. Isang gabi, nagising ako dahil sa malakas na katok sa bintana ng dormitory ko. Napabangon ako agad habang mabilis ang tibok ng puso ko. Madilim ang buong kwarto at tanging liwanag lang ng buwan ang pumapasok mula sa kurtina. Muli kong narinig ang katok. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana habang nanginginig ang mga kamay ko. At nang bahagya akong buksan ang kurtina, halos mapasigaw ako sa gulat. Si Lucian iyon! Nakatayo siya sa labas kahit nasa second floor ang kwarto ko. Basa siya ng ulan habang seryoso ang ekspresyon ng mukha niya. "Buksan mo," mahina niyang sabi. Mabilis kong binuksan ang bintana at agad siyang pumasok sa loob ng kwarto. Humahangos siya na parang may tinakbuhan. "Anong ginagawa mo rito?" bulong ko. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, lumapit siya sa pinto at siniguradong nakalak iyon bago muling tumingin sa akin. "May sumusunod sa'yo." Nanlamig ang buong katawan ko. "Sino?" "Hindi tao." Bago pa ako makapagtanong, biglang may malakas na kalabog mula sa bubong ng dormitory ko. Napaatras ako habang mabilis namang tumalim ang tingin ni Lucian sa kisame. Narinig namin ang mabibigat na yabag na tila may malaking nilalang na gumagapang sa itaas ng building. At nakita kanila, mahina niyang sabi, "Sinong sila?" "Mga nilalang na gustong gamitin ka para tuluyan akong mawalan ng kontrol." Biglang bumigat ang hangin sa paligid. At ano naman ang mangyayari kapag nawalan ka ng kontrol? Tahimik siyang napapikit. Magiging tunay na halimaw ako. Kasabay noon, muling umugong ang malakas na yabag sa bubong. Mabilis na lumapit si Lucian sa akin at hinawakan ang kamay ko. "Kailangan nating umalis dito." Hindi na ako nakapagtanong pa dahil agad niya akong hinila palabas ng dormitory. Tahimik ang buong campus habang tumatakbo kami sa gitna ng ulan. Ngulit habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman na parang may humahabol talaga sa amin mula sa dilim. Pagdating namin sa likod ng university, mabilis niya akong pinasok sa lumang abandonadong chapel na halos natatakpan na ng mga halaman. Pagkapasok namin, agad niyang isinara ang malaking kahoy na pinto. Humihingal akong napasandal sa dingding habang siya naman ay tahimik na nakikinig sa labas. "Safe ba tayo rito?" tanong ko. Pansamantala, napatingin ako sa kanya at doon ko napansin na nanginginig siya. "Lucian," hindi niya ako sinagot agad. Maya-maya, napayuko siya habang mahigpit na nakakuyom ang mga kamay niya. "Nagtatagal," paos niyang sabi. "Anong hindi nagtatagal?" Mabigat siyang napabuntong hininga bago dahan-dahang tumingin sa akin. Mas lalo akong nagiging mabangis. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ko habang nakikita kong muling nagiging gintong-ginto ang mga mata niya. "Tuwing malapit ka," bulong niya, "parang kung anong gusto kong sirain para lang maprotektahan ka." Biglang may malakas na ungol mula sa labas ng chapel. Kasunod noon, ang malalakas na kalmot sa kahoy na pinto. Napaatras ako sa takot, pero mas lalo akong natakot nang makita ang ekspresyon ni Lucian. Hindi galit, kung hindi hirap na hirap. Parang may matinding laban na nangyayari sa loob niya. "Lucian," biglang napaluhod siya habang hawak ang ulo niya. "Umalis ka na," paos niyang sabi. "Ano?" "Ngayon na." Mabilis akong lumapit sa kanya pero agad niya akong pinigilan. "Huwag mo akong lalapitan." At doon ko nakita ang pagbabago. Unti-unting humahaba ang mga kuko niya habang tila nangingitim ang mga ugat sa leeg niya. Mas naging matalim ang mga pangil niya habang mabigat ang paghinga niya. Nanginginig akong napaatras. Pero kahit ganun, hindi pa rin ako makaalis. "Hindi kita iiwan." Biglang napatingin siya sa akin at sa mga mata niyang unti-unti nang nagiging halimaw, may nakita pa rin akong takot. Hindi para sa sarili niya,
kundi para sa akin. Kasabay noon, bumigay ang malaking kahoy na pinto ng chapel. Tumilapon iyon habang pumasok ang dalawang maiitim na nilalang na parang usok ang katawan niya. Kumikina ng mapupulang mga mata nila habang nakangisi sila sa amin. "Malapit na," sabi ng isa. "Konti na lang at mawawala na siya sa sarili." Mabilis na harangan ni Lucian agad kahit hirap na siya. "Lumayo kayo sa kanya." Natawa ang mga nilalang. "Tingnan mo ang sarili mo." Unti-unting lumawak ang ngiti nila. "Hindi mo na nga kayang kontrolin ang katawan mo." At pagkatapos noon, mabilis silang sumugod. Kasunod noon ang isang nakakabinging ungol mula kay Lucian. Parang yumanig ang buong chapel nang tuluyan siyang mawalan ng kontrol. Sa unang pagkakataon, nakita ko kung gaano siya katakutan. Tuluyang naging gintong-ginto ang mga mata niya habang humaba ang mga pangil at kuko niya. Lumakas ang malamig na hangin sa paligid habang tila nagdilim ang buong chapel. Ngulit kahit ganun, ako pa rin ang una niyang prinotektahan. Mabilis niyang sinalang ang mga nilalang habang itinulak niya ako sa likod niya. Sunod-sunod ang malalakas na dagundong habang marahis silang naglalaban sa loob ng abandonadong chapel. Pero habang pinapanood ko siya, mas lalo kong naiintindihan ang sinabi niya noon. Hindi siya nagiging halimaw dahil gusto niya. Nagiging halimaw siya dahil sa sobrang takot niya na may mangyaring masama sa akin. Halos hindi ako makahinga habang pinapanood si Lucian na labanan ng dalawang nilalang sa loob ng abandonadong chapel. Bawat galaw niya ay puno ng galit at desperasyon, habang ang malamig na hangin ay umiikot sa buong paligid na tila may bagyong gustong sumabog sa loob ng lumang gusali. Nagkalat ang mga piraso ng kahoy at basag na salamin habang marahas niyang ibinabato ang isa sa mga nilalang sa dingding. Umalingaw-ngaw ang nakakabinging sigaw nito bago ito muling tumayo na parang walang nasaktan. Ngunit mas lalo akong natakot, hindi dahil sa mga nilalang na iyon, kundi dahil kay Lucian. Mas lalo nang nawawala ang pagiging tao sa mukha niya. Halos puro ginto na ang mga mata niya habang ang mahahabang kuko niya ay tila hindi na kayang itago ng anyong tao. Mabigat ang paghinga niya na para bang bawat segundo ay may nilalaban siyang mabangis na bagay sa loob ng sarili niya. "Lucian!" sigaw ko. Saglit siyang napatingin sa akin. At sa loob ng isang segundo, bumalik ang dating lungkot sa mga mata niya. Pero mabilis din iyong nawala nang muling sumugod ang isa sa mga nilalang sa akin. Bago pa ako maabot nito, mabilis na humarang si Lucian at malakas na hinawakan ng leeg ng nilalang. Umalingaw-ngaw ang galit niyang ungol habang unti-unti niyang hinihigpitan ang pagkakahawak. "Hinahanap niyo ang kamatayan niyo!" malamig niyang sabi. Ngunit natawa lang ang nilalang kahit hirap itong makawala. "Hindi mo pa rin matanggap?" Paos nitong sagot. "Siya talaga ang susi." Biglang tumalim lalo ang tingin ni Lucian. "At kapag tuluyan mong siyang minahal," dagdag ng isa pang nilalang habang nakangisi, "mawawala na ang natitira mong kontrol." Nanlamig ang buong katawan ko. Mabilis na lumingon si Lucian sa akin na para bang natatakot siyang marinig pa ang kasunod. Ngunit huli na. "Kapag nangyari iyon," bulong ng nilalang, "magigising ang pinto ng kagubatan." Kasabay noon, malakas na itinapon ni Lucian ang nilalang sa altar ng chapel. Bumagsak ang lumang rebulto habang mabilis na kumalat ang itim na usok sa paligid. "Tumahimik kayo!" galit niyang sigaw. At pagkatapos nun, isang nakakabinging alulong ang umalingaw-ngaw sa buong chapel. Biglang nagliyab ng kulay asul ang mga simbolong nakaukit sa sahig. Napaatras ako habang nagsisimulang matunaw na parang abo ang dalawang nilalang hanggang tuluyan silang maglaho sa hangin. Tahimik na ulit ang paligid. Tanging malalakas na paghinga na lang ang naririnig ko. Unti-unti siyang napaluhod habang hawak ang ulo niya. Mabilis akong lumapit sa kanya kahit nanginginig ang buong katawan ko. "Lucian, lumayo ka muna," paos niyang sabi, pero hindi ako nakinig. Lumuhod ako sa harap niya at marahang hinawakan ng kamay niya. Malamig iyon pero nanginginig, parang may matinding sakit siyang pinipigilan. "Sabihin mo sa akin ang totoo." Tahimik siyang yumuko. At pagkatapos ng mahabang katahimikan, mahina siyang sinabi, "May daanan sa ilalim ng kagubatang ito.
Isang lugar kung saan naninirahan ng mga nilalang na hindi dapat nakakalaya sa mundo ng tao. Napatingin ako sa kanya habang patuloy siyang nagsasalita. Matagal nang sarado ang daanang iyon. Ang tungkulin ko ay bantayan iyon para walang makalabas. At paano yun konektado sa akin? Mabigat siyang napapikit. Dahil ikaw ang dahilan kung bakit humihina ang harang. Parang may malamig na tubig na bumuhos sa akin. Ano? Hindi mo kasalanan, mabilis niyang tiningnan ako. Kundi simula nung dumating ka rito, unti-unting bumalik ang sumpa sa akin. Tahimik akong nakatitig sa kanya habang unti-unting bumibigat ang dibdib ko. At habang mas lumalalim ang nararamdaman ko para sa iyo, buntong hininga siya. Mas lalo akong nagiging halimaw. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Takot, gulo, at kakaibang sakit habang nakikita ko ang paghihirap niya. May paraan bang pigilan iyon? Mahina kong tinanong. Matagal bago siya sumagot. May isa. Agad akong napatingin sa kanya. Pero ayokong gawin mo iyon. Ano iyon? Tahimik siyang tumingin sa lumang altar ng chapel bago muling bumaling sa akin. Kailangan mong kalimutan ako. Parang biglang huminto ang puso ko. May ritual ang mga engkanto na kayang putulin ang koneksyon ng dalawang luluwa. Mahinang nungisi siya, pero puno iyon ng lungkot. Kapag nakalimutan mo ako, mawawala na ang epekto mo sa sumpa ko. Hindi ko agad makasalita. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero mas masakit pa iyon kaysa sa takot na nararamdaman ko kanina. Hindi, mahina kong sinabi. Napatingin siya sa akin. Hahanap tayo ng ibang paraan. Unti-unti siyang umiling. Hindi mo naiintindihan. Unti-unting bumigat ang boses niya. Kapag tuluyan akong nawalan ng kontrol, hindi lang ako ang magiging halimaw. Biglang yumanig ang buong chapel. Kasabay noon ng malakas na pag-aspas ng hangin mula sa labas. Mabilis na tumayo si Lucian habang tumalim ang tingin niya sa malaking pintuan ng chapel. At pagkatapos nun, dahan-dahang bumukas iyon ng kusa. Malamig na hangin ang agad pumasok sa loob habang ang mga kandilang matagal ng patay ay kusang nagliyab ng kulay asul. Dahan-dahang lumitaw mula sa dilim ang isang matandang babae na nakasuot ng mahahabang itim na damit. Nanlamig ako nang nakita ko ang mga mata niyang kulay pilak. Ngulit mas lalo akong kinabaan nang makita kong yumuyuko si Lucian sa kanya. Matagal ka naming hinihintay, sabi ng matanda habang diretso ang tingin sa akin. At oras na para makita mo ang tunay na mundo ng mga engkanto. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatitig sa matandang babaeng nasa harapan namin. Pakiramdam ko parang biglang naging mas mabigat ang hangin sa loob ng chapel habang nakatayo siya roon na tila matagal na niyang alam ang lahat tungkol sa akin. Tahimik si Lucian habang nakayuko, Ateya. Mahina niyang sabi. Ngunit hindi man lang siya tinignan ng matanda. Direkta lang ang tingin nito sa akin gamit ang malamig nitong mga matang kulay pilak. Lumapit ka. Utos niya. Hindi agad ako kimulos. Hindi siya sasama. Mabilis na sabi ni Lucian habang humaharang sa harap ko. Ngunit dahan-dahang ngumiti ang matanda. Wala ka ng karapatang magdesisyon para sa kanya. Unti-unti siyang lumapit. Hindi mo pa rin ba matanggap na nagsisimula ng maulit ang nakaraan? Nanlamig ako sa sinabi niya. Mabilis na tumalim ang tingin ni Lucian. Tumigil ka! Hindi mo maitatago habang buhay ang katotohanan. Bumaling muli sa akin ang matanda. Alam mo bang hindi ito ang unang beses na nagkita kayo? Parang biglang tumigil ang tibok ng puso ko. Anong ibig mong sabihin? Tahimik na napapikit si Lucian na para bang hindi niya ayaw marinig ko pa ang kasunod. Ngunit nagsalita pa rin ang matanda. Mahigit 100 taon na ang nakalipas. May isang mortal na babae ring umibig kay Lucian. Mahina siyang ngumiti. At ikaw ang eksaktong mukha niya. Parang may lamig na kamay na humawak sa dibdib ko. Hindi posible iyon, hindi ba? Saglit siyang tumingin kay Lucian. Sabihin mo nga sa kanya kung bakit ka natatakot. Tahimik lang si Lucian at sa katahimikan na yun, mas lalo akong kinabahan. Lucian? Mabigat siyang napabuntong hininga bago dahan-dahang tumingin sa akin. Hindi ka lang kamukha niya. Pareho kayo ng kaluluwa.
Napaatras ako. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko habang nakatitig sa kanya. Para bang may mga alaalang pilit bumabangon sa likod ng isipan ko kahit hindi ko maintindihan. Biglang sumakit ang ulo ko at sa loob ng ilang segundo may mga mabilis na imaheng pumasok sa isipan ko. Isang lumunang kagubatan, mga kamay na magkahawak, isang lalaking may gintong mata na nakangiti sa akin habang umihip ang lamig na hangin. Napahawak ako sa ulo ko habang napapikit sa sakit. Evelyn! Mabilis na lumapit si Lucian, ngunit bago niya ako mahawakan, biglang umugong ang buong chapel. Kasabay noon ang isang napakalakas na alulong mula sa ilalim ng lupa. Biglang nagbago ang ekspresyon ng matandang si Ateya. Huli na, mahina niyang sabi. At pagkatapos noon, nagsimulang lumitaw ang maitim na usok mula sa sahig ng chapel. Unti-unting lumitaw ang mga simbolong kulay pula sa lumang bato habang tila may kung anong gumagalaw sa ilalim nito. Mabilis niya akong hinila palapit sa kanya. Anong nangyayari? Natatakot kong tanong. Humihina na ang harang. Kasabay noon ang sunod-sunod na pagyanig ng buong chapel. Biglang nabasag ang mga bintana habang malalakas na hangin ang umiikot sa paligid namin. Sa labas, naririnig ko ang sunod-sunod na alulong mula sa kagubatan. Parang may nagigising. At pagkatapos, may malaking bitak na lumitaw sa gitna ng sahig. Nanlamig ako nang makita ko ang pulang liwanag na nanggagaling roon. Hindi, bulbul ni Lucian. Ngunit huli na, mabilis na sumabog ang malaking bitak habang sunod-sunod na umakyat sa ilalim ng lupa ang mga maitim na nilalang na parang usok ang katawan at mapupulang mata ang nakatingin sa amin. Iagad niya akong hinarang ni Lucian. "Lumabas kayo rito," galit niyang sigaw. Ngunit natawa lamang ang mga nilalang. Hindi mo na kami kayang pigilan. Mabilis silang sumugod at kasabay noon tuluyang nang nawalan ng kontrol si Lucian. Umalingaw-ngaw ang isang nakakabinging ungol mula sa kanya habang tuluyang nagbago ang anyo niya. Lumaki ang katawan niya habang ang mga mata niya ay naging sobrang ginto tila nagliliyab sa dilim. Humaba ang mga pangil at kuko niya habang ang malamig na hangin ay tila naging bagyo sa loob ng chapel. Ngulit kahit ganun, ako pa rin ang una niyang pinrotektahan. Marahis niyang sinalagang mga nilalang habang mabilis niya akong itinulak sa likod niya. Sunod-sunod ang malalakas na pagsabog ng bato habang winawasak nila ang buong chapel sa lakas ng kanilang labanan. Ngulit habang tumatagal, mas lalo kong nakikita ang paghihirap ni Lucian. Parang hindi na niya kilala ang sarili niya. At nang isang nilalang ang mabilis na sumugod sa direksyon ko, doon tuluyang sumabog ang galit niya. Isang nakakabinging ungol ng umalingaw-ngaw sa buong kagubatan habang marahis niyang winawasak ang nilalang gamit ang mga kuko niya. Kasabay noon, biglang yumanig ang buong paligid. Sa labas ng chapel, nagsimulang mabuwal ang mga puno habang lumalakas ang pulang liwanag mula sa ilalim ng lupa. "Tumigil ka!" sigaw ni Ateya kay Lucian. "Kapag tuluyan kang nagpakain sa galit mo, bubukas ng buo ang daanan." Ngulit parang hindi na siya nakakarinig. Mas lalo lamang naging mabangis ang mga mata niya habang isa-isang winawasak ang mga nilalang sa paligid namin. At sa unang pagkakataon, natakot na talaga ako. Hindi dahil sasaktan niya ako, kundi dahil pakiramdam ko mawawala na siya sa sarili niya habang sinusubukan niyang pinrotektahan ako. Mabilis akong lumapit sa kanya kahit nanginginig ang buong katawan ko. "Lucian?" Ngunit nang humarap siya sa akin, halos hindi ko na makilala ang mukha niya. Puro galit, puro sakit, at sa likod ng gintong mga matang iyon, naroon pa rin ang matinding takot na mawala ako. Unti-unti siyang lumapit habang mabigat ang paghinga niya. "Umalis ka," paus niyang sabi kahit hirap na siya. Ngunit umiling lang ako habang umiiyak. "Hindi kita iiwan." At sa sandaling iyon, biglang lumakas ang pulang liwanag mula sa ilalim ng chapel. Kasabay noon, may madilim ng boses na umalingaw-ngaw mula sa ilalim ng lupa. "At last, nagising ka rin." Parang yumanig ang buong mundo nang marinig ko ang malalim na tinig na nanggaling mula sa ilalim ng chapel. Kasabay noon, mas lalong lumawak ang bitak sa sahig habang ang pulang liwanag ay tila kumakalat sa buong kagubatan. Nagbagsakan ng mga bato mula sa kisame habang mabilis akong hinila ni Lucian palapit sa kanya. Ngunit kahit hawak niya ako, ramdam kong unti-unti na siyang nawawala sa sarili. Mas lalo nang nagiging mabangis sa mga mata niya. Mas mabigat ang paghinga niya. At habang tumatagal, pakiramdam ko parang may kung anong madilim na puwersang pilit siyang hinihila papunta sa ilalim ng lupa. "Lucian!" Umiiyak kong bulong. Saglit siyang napatingin sa akin.
At sa gitna ng anyo niyang halos hindi na tao, nakita ko pa rin ang parehong lungkot sa mga mata niya. "Patawad," paos niyang sabi. Kasabay noon, biglang sumabog ang lupa sa gitna ng chapel. Napahiyaw ako habang malakas na hangin ang tumulak sa amin. Mula sa malaking bitak, unti-unting umakyat ang isang napakalaking nilalang na balot na itim na usok. Halos hindi ko makita ng malinaw ang mukha nito dahil sa dilim, pero ramdam ko agad ang matinding takot habang nakatitig ito sa amin gamit ang mapupulang mata. Natawa ang nilalang habang nakatingin kay Lucian. "Mahigit 1 siglo kitang hinintay." Mibilis na kumarang si Lucian sa harap ko kahit hirap na siya. "Hindi kita hahayaang makalabas." Ngunit mas lalo lamang natawa ang nilalang. "Hindi mo na ako mapipigilan." Unti-unti itong lumapit. "Ikaw mismo ang nagbukas ng pinto." Biglang bumigat ang dibdib ko habang napagtatanto ko ang ibig sabihin noon. Dahil sa akin. Dahil sa pagmamahal ni Lucian. Mibilis na tumingin sa akin si Athena habang hirap siyang makatayo dahil sa pagyanig ng chapel. "Evelyn!" sigaw niya. "May isa na lang paraan." Napalingon ako. "Kailangan mong putulin ang koneksyon ninyong dalawa." Nanlamig ako. Mibilis akong napatingin kay Lucian. Agad siyang umiling. "Hindi, kapag hindi natin ginawa," sigaw ni Athena habang lumalakas ang pagyanig, "mamamatay kayong lahat." Mibilis na sumugod ang malaking nilalang kay Lucian at malakas silang nagbanggaan sa gitna ng chapel. Alingaw-ngaw ang nakakabinging alungong habang sunod-sunod na bumabagsak ang mga bato sa paligid namin. Napaatras ako habang pinapanood si Lucian na pilit nilalabanan ng nilalang kahit unti-unti na siyang nauubusan ng kontrol. Sa bawat galit niya, mas lalo lamang lumalakas ang pulang liwanag mula sa ilalim ng lupa at doon ko tuluyang naintindihan ng lahat. Hindi halimaw si Lucian. Isa siyang nilalang na matagal nang lumalaban sa sumpang ipinataw sa kanya dahil lang sa pagmamahal. At habang mas lalo niya akong minamahal, mas lalo siyang nawawasak. Biglang bumalik sa isip ko ang mga alaalang hindi ko maintindihan noon. Isang lumang kagubatan. Ako at si Lucian habang maghawak kamay sa ilalim ng buwan. Ang pangakong hindi namin iiwan ng isa't isa. At ang gabing namatay ako habang umiiyak siya sa tabi ko. Napahawak ako sa dibdib ko habang tuluyang bumuhos ang mga alaala. Hindi ito unang beses na nagmahalan kami. At sa bawat buhay ko, siya ang naiiwan. Umiiyak. Mag-isa. Mibilis akong tumingin kay Athena. Paano ko puputulin ang koneksyon namin? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Lucian. "Huwag!" galit niyang sigaw. Ngunit lumapit sa akin si Athena at inilagay ang malamig niyang kamay sa noo ko. "Kailangan mong isuko ang lahat ng alaala mo tungkol sa kanya." Mabigat ang boses niya. "Kapag nakalimutan mo siya, mawawala ang sumpa." Parang pinipiga ang puso ko habang nakatingin kay Lucian. Ayokong mawala siya, pero mas ayokong makita siyang tuluyang maging halimaw. Bibilis siyang lumapit sa akin kahit hirap ng kontrolin ng sarili. "Huwag mong gawin yun." Nanginginig ang boses niya. "Mas pipiliin ko pang mawala kaysa makalimutan mo ako." Unti-unti akong napaiyak habang hinahawakan ng mukha niya. "Pagod ka na, Lucian." Parang mas nasaktan siya sa sinabi kong iyon. Tahimik siyang napapikit habang nakadikit ang noo ko sa noo niya. "At least once," paos niyang bulong. "Gusto kong piliin mo naman ang sarili mo." Ngumiti lang ako kahit umiiyak. "At least once," mahinang sagot. "Gusto kong iligtas ka." Kasabay noon, ipinikit ko ang mga mata ko habang sinimulan ni Athena ang ritual. Bibilis lumiwanag ng kulay puti ang buong chapel habang umiikot ang malamig na hangin sa paligid namin. Naririnig ko ang malalakas na sigaw ng mga nilalang habang unti-unting nagsasara ang bitak sa ilalim ng lupa. At kasabay noon, isa-isang nawawala ang mga alaala ko tungkol kay Lucian. Ang unang pagkikita namin sa classroom. Ang gabing nakita ko ang gintong mga mata niya sa gubat, ang malamig niyang kamay sa pingsik ko. Ang lungkot sa mga mata niya habang pilit niyang iniiwasan ako. Lahat iyon, unti-unti naglalaho at habang nawawala ang mga alaala ko, mas lalo namang bumabalik sa normal ang anyo niya. "Evelyn!" Narinig kong umiiyak siyang tawag, pero palayo ng palayo ang boses niya, hanggang sa tuluyan ng nilaman ng liwanag ang buong paligid. Nagising ako makalipas ang ilang linggo sa klinik ng university. Tahimik ang buong paligid habang dahan-dahan akong napabangon. Sabi ng mga tao, nawalan lang daw ako ng malay matapos ang lindol na sinira sa lumang chapel sa likod ng campus. Marami raw estudyante ang umalis pagkatapos noon. At ang mas kakaiba, parang may malaking parte ng puso kong nawawala kahit hindi ko maintindihan kung bakit. Minsan bigla na lang akong nalulungkot kapag gabi. Minsan napapatingin ako sa kagubatan habang pakiramdam ko may hinihintay ako roon. At minsan, napanaginipan ko ang isang pares ng gintong mata na nakatitig sa akin ng sobrang lungkot. Lumipas ang ilang buwan bago ako tuluyang umalis sa San Esteban University. At sa huling araw ko roon, habang naglalakad ako malapit sa lumang iskineta sa tabi ng campus, may lalaking biglang huminto sa harap ko. Matangkad siya, maputi,
at kakaiba ang lungkot sa mga mata niya. Parang may kung anong kumirot sa dibdib ko habang nakatitig sa kanya kahit hindi ko alam kung bakit. Ngumiti siya ng bahagya. At sa malamig na hangin na nanggaling sa kagubatan, mahinang sinabing, mukhang nagkita na naman tayo.